Ano? Hindi na nakatawid? Okay guys, welcome back dito sa part 2 ng series natin ng OFW Behind the Scenes. Okay, so gusto ko lang ikwento muna ang mga nakakatuwang nangyayari pag nasa ibang bansa ang mga Pilipino. Ito based on na experience ko sa mga kasama ko rin doon ng Pilipino, okay? Sa bansang ito, napakahigpit na mga sa rules, lalo na sa traffic or sa mga pagtatawid. So, pag-usapan natin ngayon ang jaywalking. So, alam na alam nyo naman na ang mga Pilipino ay napaka notorious, lalo-lalo na din sa Pilipinas sa pag hindi sunod sa tamang tawiran. Okay? So, nakikita nyo yan, o nababalitaan nyo yan, nakikita sa TV, o kung saan marami na aksidente dahil hindi tumatawid ng tama. Hindi sumusunod sa rules, lalo-lalo sa stoplight. Okay. So, balik tayo sa kwento ko. Doon sa bansang to, sa Japan, napakahigpit dyan. Okay, kahit walang pulis, ang daming cameras dyan, lalo-lalo sa mga intersection. So kami nung kasama ko, nung kakarating pa namin doon, first time, syempre mga ilang days pa lang kami ron, pupunta kami sa isang convenience store. Wala kami kasamang guide na hapon. So kabado-kabado kami na medyo excited. First time namin doon di ba? So, doon na kami sa intersection na yan. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Walang sasakyan. Talagang walang sasakyan. Kasi medyo ando kami sa provincial side. Hindi kami sa city talaga. So, ganun. Sa tingin na kami. Ano, tatawid pa tayo? Ganun kagad ang tanong namin sa isa. Tatawid tayo, wala naman sasakyan. Hindi namin alam kung may camera o wala kasi yun ang nasabi sa amin, napakahigpit, yun ang orientation sa amin. So, hindi kami tumawid, di ba? Hinintay namin talaga yung stoplight to mag-green bago kami tumawid. So, point is, nakakasunod naman pala ang Pilipino, kami, at yung mga ibang sa kababayan natin, lalo na sa ibang mga bansa, na sigurado mahigpit din doon sa mga ganyan tawiran at sa traffic rules, nakakasunod naman pala tayo mga Pilipino. Bakit dito sa sarili nating bansa, hindi tayo makasunod? Di ba? Ibig sabihin kasi, ako pagkakabasa ko rito, pagkakaintindi ko sa nangyayari yan, kasi sa ibang bansa, alam natin na mauhuli tayo. Alam natin na hindi tayo makakalusot. Dito sa sarili nating bansa, alam natin naman na makakalusot tayo at hindi tayo papansinin or pwede tayo makausap sa sisita sa atin, di ba? Kaya, ay nako, ang Pilipino, pag iba na sa ibang bansa, napakamasunurin. Di ba? Kung yun kaya gawin natin dito sa sarili natin bansa, palagay ko, may pag-asa umulad tayo ng kaga o ng mabilis kaysa sa ngayon na pabalik-balik o uusad sa konti, babalik na naman sa pinanggalingan. Pag-isipan nyo mabuti yung sinabi ko, tama yan. Kasi kaya naman natin sumunod Ayaw lang natin dito sumunod sa sarili nating bansa. Alright? So, sa next episode, panoorin naman abangan nyo ang storya naman na isa pa, siguro, yung lighter side pa rin, nakakatawang part ng buhay OFW. This is Undercover Charles TV. God bless. Stay safe, guys. Sayonara. Oh, by the way, shout out kay Cassie and kay Broski. Alright? Sa Cyber West. Alright, there you go. Shout out to you guys.